Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay 21 ng Marso taong 2012, ika-33 araw na po ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ito ang paglilitis katarungan para sa bayan. Ako po si Cathy San Gabriel sa ngalan po ng aking kasamang si Gio Tingson. Ang komprehensibong coverage na ito ay inihatid po namin sa inyo sa tulong ng pinagsanib na lakas ng PTV, IBC, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan, 15 local radio stations and cable networks nationwide. Kami rin po ay mapapanood ninyo live via streaming sa www.ptv.ph. Samantala po, bago po tayo tumungo sa mga talakayan ngayong araw, ay alamin muna natin ang sitwasyon mula sa labas ng Senado. Naroon po ang aming kasamang si Ralph Rivas. Ralph, anong latest dyan? Magandang hapon, Cathy. Balikan lang muna natin yung ilang issue na naiwan itong Day 32, nitong impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ito na nga ang paggiit ng ilang mga senator judges na ebidensya at hindi mga survey ang kanilang paiiralin sa kanilang desisyon nitong sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Matatandaan naman kasi natin na recently lang naglabas itong Pulse Asia ng kanilang survey results na tila pumapabor sa prosecution panel na mas marami umano ang naniniwala na mayroon ng sapat na ebidensya na inilatag itong prosekusyon para makonvict itong ating punong mahistrado. Pero since binalaan nga ni Senate President Juan Ponce Enrile na hindi ito popularity contest at hindi sila patitinag sa mga survey na ganito. At since usapang survey naman tayo, bigyan na lang natin ng liwanag kung ano nga ba ang logic ng survey. Una na nga dito ay maihahambing natin ito sa isang pagluluto natin ng sinigang. Kapag nagluto ka naman ng sinigang at gusto malaman kung ano ang lasa nito, hindi mo naman uubusin yung buong sabaw nito, di ba? Kukuha ka lamang ng 2 hanggang 3 kutsara nito para malaman kung swak na nga ba ito sa iyong panlasa. Ganoon rin sa survey. Kukuha ka lamang ng representative population para mag-represent ang entire population ng isang bansa. Pero ang worry ng mga senator judges and even statisticians and social scientists, nagbabago ang resulta ng survey over time. Again, going back to the sinigang analogy, panahon naman na ngayon ng depensa para maglagay ng kanilang sahog. Kaya maaaring magbago ang panlasa ng Pinoy. Well, kung swak nga ba sa panlasa ng Pinoy si Chief Justice Renato Corona, ano ba mga putahe na makikita natin mula naman sa depensa, yan ang ating malalaman maya-maya lamang dito sa cooking show o ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Cathy? Maraming salamat sa nakakagutom mong report, Ralph Rivas. Samantala po ay balikan po natin ang highlights. Kahapon, Day 32 ng impeachment trial mula sa ulat na ito ni Veronica Baluyot Jimenez. Sa Day 32 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, sinabi ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile na kailangang idineklara ng punong maestrado ang asset o perang ipinambili niya sa mga properties. Kinastigo naman ang prosekusyon dahil minislead daw nito ang publiko nang i-anunsyo nito na may 45 properties si Corona. 5 testigo ay iniharap ng depensa ukol sa mga real estate properties ng mga Corona. Bumalik sa witness stand si Benz Lim ng Ayala Properties Management Corporation. Ipinakita ni Lim ang master list na may petsang October 2009 kung saan nakalagay ang petsa kung kailan sisingilin ng association dues ng lahat ng mga condominium owners ng The Column sa Makati. Nakasaad din sa listahan ng acceptance date ng unit ni Mrs. Cristina Corona sa Makati na August 12, 2009. Ayon sa prosekusyon, dapat ay idineklara na ang asset nang simulan ang pagbabayad sa property dahil pag-aari na niya ito. Pero ayon sa depensa, hindi pa naman ito sa kanya dahil hindi pa niya ito natatanggap ng buo, kung gaya't hindi pa ito'y sinama sa kanyang SALN. Ayon naman kay Presiding Officer Juan Ponce Enrile, bago pa man binili ang anumang property, meron ng asset na salapi para pambili ng unit na dapat inilagay sa SALN. From the beginning of time of this contractual relationship, there was an asset. Only that it passes from cash to a concrete thing known as a condo unit. But all along, there was an asset that must be reflected in one's SALN. Humarap din sa witness stand si Carmina Cruz, Customer Relations Head ng Alveo Land. Ayon kay Cruz, noong June 2008 ay nagkaroon ng palitan ng sulat sa pagitan niya at ni Mrs. Corona patungkol sa pagbabayad ng tax ng naturang property. Ipinakita sa direct examination noong 2008
ay ang developer pa rin ang nagbabayad ng buwis para sa property dahil hindi pa tinatanggap ni Mrs. Corona ang ari-arian. Tumestigo din si Perlita Ele, Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court. Ipinakita niya ang isang declaration of trust ni CJ Corona at Mrs. Corona bilang trustee at anak nilang Charina Corona bilang trustor. Ipinakita din niya ang special power of attorney na inisyu ni Charina Corona para sa mga mag-asawang Corona. Pinatutunayan ng deed of trust na ang McKinley property ay kay Charina Corona at hindi sa kanyang mga magulang. Ang deed of trust ay nagbibigay kapangyarihan sa mag-asawang Corona na siyang mamahala sa property ni Charina. Kinwestiyon naman ng prosekusyon kung commission for the year ang notaryo sa mga naturang dokumento. Kapag kasi hindi na commission ng notaryo para sa taon ay maaring hindi valid ang deed of trust at special power of attorney. Pang-apat na testigo ay ang administrator ng Land Registration Authority na si Attorney Eulalio Diaz III. Ayon kay Diaz, tinawagan siya ni Lead Prosecutor Neil Tupas noong Enero para humiling na bigyan sila ng mga dokumento ukol sa mga real estate properties ng mga Corona. Sina Congressman Elpidio Barzaga at Kakabag-aw ay nagsagawa din daw ng parehong request, pati na ang ilang media. Ayon sa depensa, sa 45 mga titulo na nakuha ng prosekusyon sa LRA, 17 ay nakansela na. 28 na lamang sa mga titulo ang natira. Nalaman mula sa pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada na computer search ang ginamit ng LRA sa pagkuha ng listahan ng 45 properties na ibinigay kay Tupas. Merong properties na kapangalan lamang ng mga kamag-anak ni Corona. Pinagalitan naman ni Senator Joker Arroyo si Diaz. You practically charge the Chief Justice and his wife of owning 45 properties. I'm talking in fairness principle, nothing law. It has nothing to do with the law. It's just something about fairness. It is not our function to certify who is the owner, Your Honor. What we do is to issue certified copies of documents, Your Honor. Ayon kay Senador Arroyo, minislead daw ng prosekusyon ng publiko sa pagsasabing may 45 property si Corona na hindi naman pala totoo. We did not mislead the public by attaching Annex A, which is the Land Registration Authority letter. We have every reason to believe the authenticity of these documents, and we attach it in good faith. We did this, Your Honor, because we are in search for the truth. Kinwestiyon naman ni Senador Pia Cayetano kung bakit hindi man lang verify ni Diaz kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng mga properties. Sinabi naman ni Diaz na sinuspindi muna nila ang kanilang search engine na ginamit sa pagkuha ng naturang impormasyon upang ayusin ito para mas maging accurate. Sa Day 33 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, babalik sa witness stand ang kinatawan ng Alveo Land, ang Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court at ang administrator ng LRA. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Maraming salamat, Nikki. Ngayon naman, kasama natin ang isa sa mga senator judges, Senator Gringo Honasan. Magandang hapon po. Magandang hapon, Gio, Cathy. Senator Honasan, kahapon po ay may lumabas na mga survey. Isa po dito yung Pulse Asia na nagsasabing 47% ng mga Pilipino ang nagsasabing guilty si Chief Justice Corona, gayong hindi pa natatapos itong paglilitis, while 43% naman ang undecided. Ano pong komento nyo tungkol dito sa naging resulta ng survey na ito? Actually, Cathy, Gio, mahalaga yon. Pero technically, kung pangkaraniwang mamamayan ka, baka magkaroon ka ng impression na verdict na yon. So napakahalaga na patuloy yung pagtutuon natin ng pansin sa trial, kung saan pinipisinta yung ebidensya at testigo para timbangin. Maganda sana ideally na pagdating ng araw ng verdict, pareho yung verdict sa yung lalabas sa survey. In other words, up-to-date tayo sa pag-uulat sa taong bayan. Kung hindi po sa inaasahan ng taong bayan, yung magiging verdict, do you think that the Filipinos are mature enough to accept what the Senate will be deciding on? Naniniwala ako, natatanggapin yon, basta't maipaliwanag ng maayos kung paano dumating sa ganong verdict, sa ganong desisyon. Pag dun nagkulang hindi lamang yung korte, kundi yung tagapagsalita ng defense at prosecution, at yung pamahalaan mismo, baka mabawasan yung kredibilidad ng proseso na pinangangalagaan natin.
Puntahan po natin yung isang sinabi rin ng survey na almost 70% ang kontento po sa pagpapatakbo ng impeachment trial at sa demeanor ng mga senator judges. Ano rin pong komento ninyo dito? Ayoko na, Gio, mag-distinguish doon sa mga positive at negative na komentaryo. Para sa akin, mahalaga ito bilang aspeto ng ating pluralistic democracy where we all compete in the free market of ideas, no? And vision and leadership. Mahalaga rito, wag mawala yung focus sa trial para magkaroon ng pagkakataon. Prosecution, defense, at lalong-lalo na yung mga senator judges na magtanong ng clarificatory question, hindi lamang para sa kanilang sarili, no? Bilang paghahanda dun sa magiging desisyon nila, kundi para sa taong bayan na nagme-may-ari nitong proseso. Kahapon po ay nasabon ng ilan sa mga senator judges ang prosekusyon at maging itong LRA administrator na si Attorney Diaz for sabi nila minislead daw itong public patungkol dito sa mga ipinalabas na sinasabing 45 properties, yung pala it's less than that. Ano po ang masasabi niyo dito? Pinababalik siya ngayon para kumpletohin yung paliwanag. Sa akin, hindi ko tinuturing na pagsasabon yun, Cathy, no, Gio? Ayokong bigyan ng mali siya yung isang ahensya na rumisponde lamang sa paghiling ng lehitimong impormasyon, no? So, hanggat hindi natin naririnig yung karagdagang paliwanag, pigilin muna natin yung sarili natin sa paghuhusga. Yun ang prinsipyo kasi na sinusunod natin ngayon. Kayo rin po ba may mga clarificatory questions pa ukol dito sa listahan na binigay ng LRA administration? Meron akong gustong linawin, pero pag nauna naman yung ibang senator judges, pinipigil ko na yung sarili ko dahil mas gusto ko yung makinig. Opo. No? Mas mahalaga sa akin, Gio, na marinig yung paliwanag. Kuminsan nga, di ba, nag-uunahan. So, dala na rin yan ng sitwasyon, lalo na sa mga non-lawyers na katulad ko, no? Na sa kakulangan namin ng training, no, sa legal at technical na aspeto nito,